Sa iba pang balita, humarap na sa unang pagkakataon sa isang Senate inquiry ang may-ari ng kumpanya mula sa Makati City na pinaghihinalaang kinontrata umano ng China para magsilbing troll army laban sa Pilipinas. Mariin namang itinanggi ng kumpanya ang pagkakasangkot sa alegasyon pero hindi kumbinsido dyan ang komite ng mataas na kapulungan. Alamin sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Sa unang pagkakataon, humarap na ngayong Lunes, May 5 sa Committee Inquiry ng Senado si Paul Lee, ang Chinese businessman na nagmamay-ari ng public relations firm na Infinitus Marketing Solutions Incorporated na nakabase sa Makati City. Ito ang kumpanyang pinaghihinalaang kinontrata para umano'y magsilbing online troll army laban sa gobyerno ng Pilipinas sa tulong ng komunistang pamahalaan ng China. Sa pangunguna ni Committee on Philippine and Admiralty Zones, Chairman Senator Francis Tolentino, dibdiba ng diskusyon. Isiniwalat ng komite ang checking ito na nagkakahalaga ng 930,000 pesos na nakapangalan sa Infinitus Marketing Solutions Incorporated. Mula raw ito sa Bank of China Manila branch na tinanggap ng kumpanya noong 2023 mula sa Embahada ng China dito sa Pilipinas bilang ebidensya ng kontrata ng kumpanya sa People's Republic of China, ayon kay Senator Francis Tolentino. Pero mariing itinanggi ni Paul Lee ang mga alegasyon. Inadmit na nila na binayaran sila. Kasi sa Mr. Paul Lee, can you confirm that? Is this check real? Yeah, this check is real. The check is real. Ano pa rin? Wala nang secret dito. Live tayo sa buong Pilipinas. Depensa ng kumpanya, hindi raw bayad para sa pagsisilbi bilang online troll army ng China ang checking nakapangalan sa kanyang negosyo. This check actually is for the follow-up balance for the event of June 8 in 2023. We hold the event in Manila Hotel for the UPCO event. Actually, President Marcos and some other cabinet joined this event. Hiningi ng komite ang invoice receipt ng kumpanya mula sa naturang event. Pero imbis na resibo, budget proposal ang isinumite ni Lee. Dahilan para sunod na pagdudahan ng komite ang tila magkakaiba at hindi nagtutugmang mga naratibo nito sa pagdinig. Ano to sa COVID-19 ito eh? Bumili kayo ng kits, bumili kayo ng face mask. That's requested by the President Office. Bumili kayo ng face shield. Teka muna. Wala na COVID dun eh. June 9, 2023. Officially, the World Health Organization declared the end of COVID-19. 2022 pata or before. 2023 to. Either you're lying, Mr. Pen, kasi ito, Mr. Chair. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Lee ang pagkakasangkot ng kanyang negosyo sa isa pang Chinese document na ito kung saan nakasaad ang mga panuto kung paanong pagagalawin ang troll army kalakip ng tumugma sa naunang checking nagkakahalaga ng 930,000 pesos. You recognize this? No, it's my first time see this. But the logo is correct? The logo I need to really look into it. From here, looks the same. almost, yeah. Sa ngayon, plano ng komite na isumite ang naturang invoice sa National Bureau of Investigation. Kaugnay naman sa investigasyon hinggil sa Chinese spy na nadakip dahil sa panghihimasok nito sa May 12 midterm polls. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia sa pagdinig na wala ni isang COMELEC data ang nakompromiso mula sa panghihimasok ng naarestong Chinese spy sa tabi ng tanggapan ng COMELEC sa Intramuros, Maynila nitong nakaraang linggo. Posible namang pagkatapos na ng May 12 midterm polls muling ipagpapatuloy ang Senate inquiry hinggil sa issue. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.